in the goodness of God, yung pagkamabuti ng Diyos. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Kanyang ibinigay ang lahat sa ating buhay. Di ba? Kaya nga sa gabi ito, ang aking dalhin pamagat ay family. Kaya tayo kasi kagabi, sinabi ang kay Brother Ulysses ay tungkol sa mga kabataan. Ngayon ay tungkol sa pamilya. Dahil ang Diyos ay nagplano na kung paano tayo madala doon sa kanyang inihanda. Para ba isang mapapakasawa. Ganun ang dahil tulad ni Kristo na siya ay naghahanda ng dakong kalalagyan natin. Halimbawa, pagka tayo ay kasal, kailangan kasi habang naghahanda pa, thankful tayo. Hindi tayo ngaliwa kasi sakit kaya. Di ba? Kahit kung siya ako, wala na sa dati. Pagpakita ko, mahal na mahal ko yung niligawan ko, Brother Ulysses. Pag makita ako ng may kasama na parang malapit sila, ang sakit sa loob. Oo, sabi ko, ganun pala yan. Sabi ko, pero hindi ko pinapalata na ako'y nagsisilos. Kaya kunyari, nakikita ko maranasan din niya. Ay ko, maranasan na rin yan. Ang masakit, yung pinapasilos ka na iyong ito. Kaya sakit pala pagkaganon. Kaya alam niyo mga kapatid, huwag natin pasilusin sa Diyos. Yun ang ating ingatan. Diba? Kasi ito yung pinaka-importante. Mamaya gumawa tayo ng mga kasalanan. Tapos pasilos ang Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay magumod doon. Mamaya hindi ka na magabalik, Brother Ulysses. Napainlaw ka doon. Ang iyo, umiisip, para lang magsilos. Pero wala ka namang intensyon na doon ka na lang, kaso na lang ang kaaway kasi gumagawa ng paraan. Paano niya tayo madaya? Diba? Yung mga apostol noong unang panahon, sabi, Sister Albi, basahin mo nga sa Gawa, chapter 2, verse 41 hanggang 47. Ito yung aking pag-aralan sa gabi ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at mga pananalangin. 43. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. O kita niyo po, Sipsili po, dahil sa pangangaral nila, ay 3,000 sa araw na yun, Brother Ulysses, yung nabinyagan sumampalataya. Kasi dati, noong hindi pa ang aming Pansong Kristo nagpakita ng halimbawa, walang binyagan Brother Ulysses, bautismo. Wala ang unang panahon. Kasi nasanay sila noong mga ginawa ng mga Israel na pagka sila'y magkasala ay magdala lang sila ng tupa.
kambing, baka. Yan. Dadalhin nila doon sa tabernakulo. Alam mo po, yan, aalay nila. Ngayon, ang saserdote, ang magdala ng dugo para iwisig sa kortina. Kasi nandoon yung dakong kabanal-banalan yung kaluwalhatian ng Diyos. Na doon sa dakong yun ay hindi pwedeng pumasok ang mayroong kasalanan. Kaya nga ang pare ngayon na ginagaya na mayroong tililing-tililing. Diba? Ano yung tililing? Baka sabihin na siya. Ano? Pili na maliit. Parang kalimbang. Oo, kalimbang yan. Mamatay sila kanina. Yan. Tinatalik nila sa paayon. Pag hindi naman kalimbang. Oo. Pagkahigit na tumunog, ibig sabihin, patay na ang nasa loob. Kasi wala talaga makapasok doon na mayroong kasalanan. Ganun ang Diyos. Ayaw niya na tayo rin ay magkaroon ng kasalanan. Sinuso ang Diyos. Hindi niya gusto na tayo ay gagawa ng kasamaan. Kaya mga kapatid, nakakahiya sa ganung sitwasyon ng unang panahon na ikaw ay nakikita sa mga kapatiran na nagdadala ka ng tupa. Ayan. Machismis ka agad. Ayun si sister, laki siguro ng kasalanan. Ay, ang dinala niya, hinila niya. Turo. Ala ko, elepante. Hindi pwedeng maghandog ng hindi makain. Okay. Ganun yung Diyos. Ayaw niya yung hindi pinapakain. Toro, pwede. Yan, turong baka, turong karapaw, pero mga baka at saka karniro, kambing, tupang, yun, ganun ang kanilang inaanay sa Panginoon. Pag maliit ang kasalanan, bato-bato. Oh, yung bato-bato, ibon. Ibon na maliit. Oh, kalapati. Kalapati. Yan. Yan, maliit lang kasalanan ng sister. Conforme sa kasalanan. Oo, formula na yun sa kasalanan. Kapag na kayo kasalanan, siguro patay ka ng tao. Oo. Turo siguro. Yan, turo. Ihilakin mo yung ayun ko lang yan, inalis na ng ating Panginoon sa Kristo yun. Kasi napakabigat na pasasan yun. Ang sabi natin sa Kristo, hindi niyo pag-aalaw na kayo ay nagbigay ng mabigat na pasasan. Mabigat na pasasan. Kaya inalis ng ating Kristo nung siya'y namatay. Diba? Napako sa krus, nalagatan ng hininga. Ang tabing na yun, yung kortina, ay nahati sa gitna. At doon wala ng saysay ang kanilang mga pag-aalay, tinapos ni Kristus. Kaya sinabi na, siya ang katapusang handog na nag-aalay sa kanyang sarili, siya ay walang kasalanan. Diba? Namatay ang ating Yesu Kristo para tayo tubusin. Kaya ngayon, ang sabi sa unang buwan, basahin ko Sister Albi, ito yung pagbabago sa ating panahon ngayon. Unang buwan, 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yan ang ngayon ang pagbabago sa panahon ng ating Panginoon na ipahayag mo sa Panginoon ang ating nagawang kasalanan. At alam Diyos ang anumang ating nagawa, siya lamang ang nakakakita sa ating puso. Sa ating isip pa lang, alam na ng Diyos kung ano ang ating layunin. Kaya ingatan natin mga kapatid, lalo na yung pagsisinungaling, lalo na yung hindi maganda yun. Yun ang ayaw ng Diyos. Huwag kang magsinungaling laban sa iyong kapwa, lalo na yung iba, magawa pa ng
escape o sila. Patunayan natin na may kasalanan din, di ba? Sister, yun, pagka mga saksay. Umagawa sila ng yung kabulaan, yun ang ayaw ng Diyos. Na idiin ang iyong kapwa sa kasalanan hindi mo ginawa. Kaya ito sa kalibutan natin, alam niyo, kawawa ang mahirap. Sila ang nagdudusa sa mga ginagawa na hindi nila nagawa. Nasa kulungan namin, Brother Ulysses, nakadalo ako dito sa kulungan. Nag-aaral ako nun, hindi tayo malinaw. Kasama ko. O kasama sa inyo, ano? Alam niyo po mga kapatid, kawawa Yung iba. yung iba. Nahihiya. Dahil umiiyak na lang sila. Dahil wala sila ginagawa. Wala silang paglaban sa kaso. Oo. Kaya nga dito mahirap. Kaya nga ang turo ng Diyos na paano tayo maging faithful sa Kanya. Paano tayo maging tapat na maglingkod sa Kanya. Kaya ibinigay ng Diyos ang Kanyang katuwiran. Bakit? Kasi saan ilagay ang Kanyang katuwiran ngayon? Sa ating puso at sa ating pag-iisip. So sige, Sister Alvin, basahin natin para mas maganda. Sa Hebrew chapter 8 verse 8. Hebrew chapter 8 verse 8. Sapagkat nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila, ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating sa Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga mininuno, ng araw na hawakan ko sila sa kamay, upang sila ihatid papalabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nagpatuloy sa aking tipan, kaya't ako'y hindi nagmalasakit sa Chapter kanila. 8 ba yan, Sister Alvin? Verse 8? Chapter 8, verse... Verse 8. Apo, Sige, tuloy. Hebrew. Hebrew chapter 8 verse 8. Sige, tuloy lang. Ito ang tipan aking gagawin Yan. sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Diba? Ano? Napakaganda. Ito yung pagbabago. Kasi dati, para makapanahan ang Diyos sa gitna nila, ang templo ay nasa gitna ng kampamento sa kanilang kampo. Ngayon, ang pagbabago saan ilalagay sa ating kaisipan at isusulat sa ating mga puso para hindi natin malungkutan. Nandoon kumplito ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa tao. Kumplito yun, hindi na naninig. Nandoon yung alalahanin mo ang araw ng Sabat upang iyong ipamili. Alam mo, yun, at saka, yung unang utos na sinabi na huwag kang gagawa ng laro ng yuan, ni kawamis ng tao, kawamis ng hayop, kahit sa ilalim ng dagat, ilalim ng lupa, o sa taas, huwag mong sampahin sila, huwag mong iyong rokan, iyong uran. Diba? Yun. Tapos, huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos nang walang kapuluhan. Yung pang-apat ay pinimiberte sa pagkakatuloy. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang iyong ipanilin. Yun ang pag-ibig sa Diyos na nandito sa ating puso. Yung pag-ibig sa tao, ito yung galang mo, yung mga magulang.
upang mababa ang iyong buhay. Yan ang isang utos na may pangako. Diba totoo yan? Dahil pagka ang bata ay masunurin sa magulang, nakakalungkot. Mayroong mga bata na kung basta sigaw-sigawan ang magulang, laitin ang magulang, alam mo sila ang nagpalaki sa kanya, di ba? Napakasakit isipin na may mga bata gano'n. Kaya yan ang ni Brother Ulysses kagabi sa Kawikaan chapter 22 verse 6 na turuan mo ang bata habang maliit pa. Yung ibang mga magulang hindi pinapalo ang bata. Pag malaki na daw, mali yun. Tama. Mali. Mali talaga. Oo, dahil mayroong ang misis ko, mayroon siyang pinsan buo. Na ang kanyang pinsan, 5 sila magkapatid. Puro mga gwapa. Brother Ulysses yun. Ang tayo, parang mga Espanyol, mga lahi kasi, mga Kastila, ganun. Balat nila ay mamula-mula pa, matamos ang ilong. Ang lahi namin, ganun din. Kaso nga lang, nagmana lang ako sa nanay ko. Tapos, pa. Hindi naman punggok din naman. Diba? Kaya alam niyo mga kapatid, napakagwapo sa tao yun, tapos yun ay kinakabayan ng nanay, Brother Ulysses, pagka magkasala yun. Yung kanilang anak, hindi pinapapalo sa tatay. Ang tatay, madisiplina. Ang kaso na, tinatakpan ng kanyang nanay. Paano madisiplina yun? Diba? Kaya hanggang sa natuto ang bata, lumaki ng lumaki, hanggang sa naging binata na, sumasama na sa pagbulkap, pagnakaw. Sumasama na. Hanggang sa nag-asawa siya, kita mo, si ang magulang ay nagsisi. Bakit hindi pinaturuan ang bata? Nagsisi ang nanay na kanyang kinukubiran ang kasalanan ng kanyang anak. Kaya hindi pinadisiplina ng tatay. Ang sabi, pinangaralan ng tatay, o sige, tinagisan ang tatay ng kahoy na maluktot para tuloy sisituin niyo kung kaya niyo pa kaya tuwirin. Hindi Wala na. na. Wala na. Umiyak yan ang magulang. Dahil parang naguguna doon sa paggawa ng masama kung saan yung barkada, inuman doon. Tapos Brother Ulysses na una nakakaisip, manghul na sila. Barkada. Oo, dahil sa barkada. Doon natutulog sa ibang bahay. Hindi pala maganda yun. Yung mga bata na pabayaan natin, matulog sa ibang bahay. Natural. Kaya nga ako sa aking pamilya, yung mga anak ko, kahit nasa abroad ako, tinatawagan ko sila. Huwag kayong makipagbarkada na nadalhin kayo sama-sama, kagayong inuman. Yan. Kasi karilyo, nandun na bisyo, nandun lang mga nightclub. Huwag kayong sumama. Bakit? Halimbawa, sumama kayo doon, tapos nalasing kayo. Nagkagulo. Kung mamaya, napagkamalan ka na hindi ka gumawa, ikumo na siya. Di ba? Anong nakatwiran mo doon? Wala. O, di ba? O, nadamay ka lang. Kaya gugulo ang buhay sa taong walang disiplina. Kaya gusto ng Diyos, ang sabi sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 hanggang 17. Sister Aldi, basahin mo na para malaman natin. Chapter 3, verse 16. 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, Yan. sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Yan, di ba? Praise God. Na tayo ay mayroong aral. Diba? Kaya nga po mali yung batas na yan na huwag mananakit. Ay yung
bawal manakit ng anak. Oo, bawal Lalo yun. na sa eskwelahan yung mga teacher. Noong Oo. araw, hindi mo pwede sagot-sagutin ng teacher. Kaya nga. Pero ngayon, minumura ng estudyante. Hindi, tsaka ano, Yung mura na yung teacher nanay. Kaya Alam mo, parang talagang masama ang mo. Walang galang na yung mga Wala na. bata. Kasi mga Totoo. Halos wala na Pangit yung tao. batas na yun. Tama. Tapos, bata pa. ipakukulong yung Hindi na magulang. makulong. Oo, may magulang pa ipakukulong. Oo. Ganun. Lalo na sa Amerika. sa Amerika, grabe. Oo, mas matindi. Mas Hindi mahigpit na doon. ginagalang ng Oo. magulang doon. Hindi na. Wala na, walang galang mga bata. Kaya ginagaya rito, hindi dapat. Dapat hindi kaya. Kaya, Mali yung batas nila. Wala silang ano, galang. Ginagaya ng kabataan dito yung sa mga Amerika. kaya, Sa Amerika, estudyante, namaril ng mga... Oo. Grabe. Mali yun. Mali na. meron akong na kabinyagan doon sa kasal na siya brother Ulysses. Siya daw ay isang taga-tintulanan sa buhay, sa laboratory. Ang ganda na ng buhay nila kasi sila pamilya nasa Amerika. Tapos, black siya doon sa Amerika na ano yung Pina-deport. deport yan, blacklist. Pina-deport. Yan. Hindi na siya makabalik sa Amerika kasi nahuli siya na taga-tintulanan illegal yung pinagbabaw ng kabot. Cocaine. Yan. Kaya mabuti brother Moses dito sa Pilipinas, naging ano siya yung nakaasawa siya ng yung nurse. Tapos ang nurse na naasawa niya, kung nasa kasama namin pagsimba. Tapos ako ang taga-hatid, taga-service, tapos mag-Bible study, kasama siya. Hanggang sa natutunan niya ang katuwiran ng Diyos. Ngayon ang pabinyag siya. Sabi niya, kaysa yan pala ang taong mabago na sumunod sa katuwiran ng Diyos. Walang takot. Kasi sila dati kalaro balisan sa brother and sister. Pabaya, mahuli. Di ba? Ganun sila. Kasi lalo na yung sabi niya, mga magandang sasakyan, brother Ulysses, sila daw ay mayroong susi lahat na unit. May duplicate. Yan, ipapikit sila. Kaya nilang nakawin. Para pala sa sa Ayan. locksmith. Oo, sa locksmith. Oo, kunyari nga takbo daw yung trailer. Tapos pagka may nanakaw na sila, brother Ulysses, susundan nila yun, tapos may hagdat, diretso pasok, hindi na makita. Ganun sila kapitbit.